Naalala ko ang kwentong ito ni Lola nang may nagbiro sa akin kung gusto kong bumili ng silyang tumba-tumba na ipinagbibili sa murang halaga lang. Bakit mura lang? Kasi may kasama daw ito. July 1958. Ang mag-asawang Pedro at Macaria San Victores ay kapwa-teacher na retirado at ang kanilang 3 anak ay pawang titulado na at may mga sarili ng pamilya rin. Tumanda silang nangungupahan ng apartment dahil sa pag-aaral ng mga bata. Ayaw nilang pumisan kanino man sa mga anak dahil hindi sila sanay na nakikitira, kaya nagpasya silang maghanap ng murang bahay na mabibili sa probinsya. Dala ang owner type nilang jeep. Nakakita sila ng isang lumang bahay na may nakapaskil na house for sale sa bakod. Kahit natutuklap na ang pintura ay kita pa rin ang minsan itong naging isang magandang bahay. Ipinagtanong nila sa kapitbahay kung sino ang may-ari. Ngunit sinabi nito na siya ang kakausapin ng sino mang nagnanais bumili nito. Sinabi nito sa mag-asawa na pwede silang pumasok para matignan ang loob ng bahay. Ibinigay ng babae sa mag-asawa ang isang susi. Bago palang buksan ni Mang Pedro ang pinto, may naririnig na silang ingay at kaluskusan sa loob ng bahay. Salaysay ni Aling Macaria. Tiyak namin may tao sa bahay kaya total nandun na kami. Tinignan na rin namin. Pumasok si Iro at sumunod ako. Madilim sa sala. Puno ng sapot ng gagamba ang kisame. Binubukbok at puno ng alikabok ang mga muebles. May inaamag na florera sa center table. Sa kusina, may kasirola, sandok, kubyertos at pinggan sa kabinet. Nakaset ang table para sa 4 na tao. Pero halatang hindi nagagamit ang mga pinggan at mga kubyertos. Patuloy ang salaysay ni Aling Macaria. Niyaya ko na si Irong na umalis na kami kaya lang gusto pa niyang makita ang pangalawang palapag. Pag akyat mo ay ang matatawag na family room. May mga muebles din doon na luma na talaga. At laking gulat namin dahil dito ay may nakita kaming mga tao. Isang lalaki, isang babae at 2 bata. Walang tinag silang nakaupong nakapaikot sa isang lamisita. Para kami naging tuod sa pagkakatayo. Gumalaw ang 4 at tumingin sa aming mag-asawa. Malungkot ang kanilang mga mata. Ngunit parang guni-guni agad sila naglakaw sa isang kisap mata. Nagunahan kaming mag-asawa sa paglabas ng bahay. Agad pinagidsit ng asawa ko ang jeep. Hindi na namin nakuha magpaalam sa babaeng kausap namin. Hindi pwedeng halusinasyon lang yun. Nakita yun ng 2 mata naming mag-asawa. 6 na buwan na ang nagdaan bago nakabalik si Mang Pedro sa lugar na iyon. Nagtanong siya sa himpilan ng pulisya tungkol sa bahay. Ang bahay na yun ay 3 taon nang pinagbibili. May barilang naganap doon. Yung lalaki, binaril yung asawa sa hindi malamang dahilan. Isinunod niyang barilin yung 2 niyang anak tapos nagbaril siya sa sarili. Nadyaryo yan at na media. May kinuhang album ang hepe sa isang drawer, binuklat sa isang pahina at pinakita kay Mang Pedro. Naninilaw na ang ginupit na pahina ng periodiko, isang malaking larawan ng front page. At nakitang muli ni Mang Pedro ang malulungkot at maputlang mukha ng pamilya na gambala nila sa lumang bahay. Napausal na lang ng taimtim na panalangin si Mang Pedro para sa katahimikan ng mga kaluluwang nasa lumang bahay. Ayaw siguro ng pamilya na magambala ang kanilang patuloy na paninirahan sa bahay na ito. Sa kung anong dahilan, ay hindi maiwanan ng mag-anak ang kanilang tahanan.